Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, mga signs na malalaman mong mabait ang iyong amo. So never mind my face, naglalagay ako ng cream, ayan. Kasi para iwas tagihawat, ayan yung sikreto ko. Ayan, so sasabihin ko na din sa inyo yung nilalagay ko sa mukha ko. Kasi maraming mga helper dito na maraming tagihawat dahil sa alikabok talaga pag naglilinis. So ako pa isa-isa lang yung tagihawat ko ngayon, awa ng Diyos. So RDL first, pagkatapos maligo, tapos punta dito sa kwarto, RDL muna, and then pagkatapos is lalagyan ko ng cream. Depende kung anong cream yung bet ko. Etong isa is lanolin cream, ayan, Australian lanolin cream, and yung isa is Nivea. Ayan, so depende sa mood ko kung ano dyan yung ilalagay ko. Pero ito, sa umaga to, pagkagising ko, and tapos ko maghilamos sa umaga. Ito sa gabi, kasi malambo to sa sa mukha. So, signs na mabait yung amo natin is first, kita pa lang is nakasmile na siya and greet na siya sa'yo. Ayan, so at first, doon mo talaga malalaman na mabait yung amo mo kapag unang kita niya pa lang sa'yo is binati ka niya kaagad, hi Jen, ganon. So, ganon yung amo ko, and tsaka niya kinausap yung agency. And then, habang nasa daan kami is nag-uusap kami, tinuturo niya na sa akin paunti-unti kung paano sumakay sa train station. And naiilang ako sa kanya, kaya hindi ko siya tinitignan, nakatingin lang ako ngayon sa may ng train. And siya is nakayuko or nagsi-cellphone, inan. So, in-offer niya din sa akin na bitbitin niya yung ibang dala ko kasi ang dami ko ngang dala, isang maleta, isang malaking bag, may isang maliit pa na bag, and then basta marami pa akong dala, kaya nag-offer siya na mabigat yan, akin na yung iba, sabi niya ganun. Sabi ko hindi, okay lang, pero mahimatay-himatay na ako ng bit-bit na mga gamit ko. Ayan, signs na mabait yung amo mo is nagbibigay ng pagkain. So first is yun nga, bihira ka lang makakakita ng amo na bibilhan ka ng pagkain sa tawag nito, sa eroplano. So nagulat ako, yung ticket ko is may kasamang food, ayan. So and then pagdating niya is tinanong niya ako kaagad, kumain ka na ba ng tanghalian? So alam ko binigyan niya ng pera yung agency para bilhan ako ng tanghalian. Kaya pagdating ko doon sa agency, umorder agad sila ng pagkain sa akin, and nung time na yon ang sarap ng pagkain, pero dahil pagod ako, hindi ko na magawang enjoy. Yung kalahati ng manok, and then may rice, kaso ang pait ng nila, ng lemon nila na na drinks. Grabe talaga, kahit nilagay ko na lahat ng asukal, hindi talaga makaya yung pait. Ayan, and then ano pa ba yung mga ways or malalaman mo na mabait yung amo mo is pag uwi mo ng bahay at tinanong niya ako kaagad nung nasa daan kami, what do you want me to call you? Sabi kong ganun, Jen na lang. Jen, sabi niya, and I'm Amy, and my husband is Adrian, and our baby name is Emma. Ayan, so yun yung sabi niya. And then, nung first day ko, ay, pagka nagbibigay siya sa akin ng pagkain, guys, is hindi ganyan. Dalawang kamayan siya magbigay, iaabot yung ganun. So, ito pala is mani na, mani na merong asin, and mani na merong asukal, and meron muncher. So, ito yung ginagawa ko. Nilalagay ko siya sa baunan para hindi siya maingay kapag gusto kong kumain. Kasi, bawal kasing kumain dito sa kwarto kasi baka daw ipisin. Kaya technique lang yan. Ibuhos mo lahat ng gusto mong pagkain dito. And ayun, hindi na nila naririnig na kumakain ka. And yung iba ko na pagkain is dito yan nakalagay. Naka-plastic siya. Andito yung Toblerone. And then yung ito stick O. Hindi siya stick O ng Pilipinas, stick O siya dito. Masarap. And then ano pa tong isa? Mani din. And then ito, mga wafer. Ayan. So, ito yung mga pagkain na hindi ko nakakain pa. So, nakalagay siya sa ziplock para hindi siya hindi masira. Ayan. And then ways na malalaman mo na mabait yung amo mo kapag pagdating mo is pinapahinga ka niya muna. So, ako, pagdating ko is sabi niya linisin yung mga gamit na dala ko kasi kailangan galing kasi sa labas. And then pagkatapos ko maglinis, sabi niya sa akin,
ito yung tinuro niya muna sa akin yung kwarto ko. Ito yung magiging kwarto mo. So, noong una, hindi ko alam, baka makalimutan ko saang pinto ako makapasok ba. Kasi maraming pinto dito sa bahay. So, sabi niya, ito yung magiging kwarto mo. And ito sa taas, tinuro niya sa akin kung paano i-turn on yung aircon. Pero nung time na yun, hindi naman na-turn on. So, ito yung ilaw, and then sabi niya, nakalimutan ko na kung paano to gawin, sabi niya ganun. And then, next is, sabi niya sa akin, pagkatapos mo dyan, kasi nilagyan ko muna ng bedsheet yung higaan ko, and mga kumot, ayan, and then yung una nilagyan ko, and then pagkatapos sabi niya, pagkatapos mo dyan, maligo ka, and then, pwede ka nang magpahinga, matulog ka. Tinanong niya pala ako, anong oras kanina ikaw pumunta sa airport? Sabi ko, alas 12 pa lang, nagbiyahe na kami kasi baka mamaya kami, malayo pa kasi. Sabi niya, kaya pala antok ka. Sige na, magpahinga ka na pagkatas mo maligo. So yun, pagtas ko naligo, naglinis-linis muna ako. Wala na siya pala dito sa bahay, umalis siya, iniwanan niya ako. Sabi niya, matulog ka dyan kasi ako, lalabas ako, doon kami kakain sa labas. Susunduin ko pa kasi yung anak ko, yung si Emma sa school, and pagkalabas namin diretso na kami kain sa labas. So ayun, umalis sila and kumain sila sa labas. Ako naman, pagkatas ko maligo, natulog ako dito, kaso nagising ako kasi para ako masasuffocate kasi hindi ako makahinga. Ito lang kasi siya, guys. Ito lang yung higaan ko. Para siyang maiksi lang. Tas ito tapos biglang nung time na yun, hindi ko ma-on yung aircon, and summer yun, sobrang init talaga. So, and sa Pilipinas, sanay ako na nakatutok talaga sa akin yung ceiling fan or electric fan. Sa mukha ko talaga yan nakatutok sa Pilipinas. Kasi yung kwarto ko doon is kulob siya. Ayan, alam mo yun, yung pagka tinakpan ko yung sinarado ko yung kortina, wala na akong makikitang ilaw, ganun. Yung parang talaga siya, alam mo yun, maliit lang yung kwarto ko, pero siya, sarado lahat. So, yung aircon talaga, yung electric fan is pag inon ko yun, buhos talaga sa akin yung hangin. Kaya sanay ako, pagdating dito para akong mamamatay talaga na hindi ko maintindihan. Nagising ako na sobrang init. So, ang ginawa ko is, hinubad ko tong damit ko and pinaspas-paspas kong ganun. Pero hindi talaga makaya. Hindi ko alam kung paano ako nakasurvive. Akala ko nga mamamatay na ako nung gabi na yun. Grabe talaga yung naranasan ko. Ay, nahulog siya. Sorry. And the next is, sign na mabait yung amo mo is ipapakonek ka niya sa wifi nila. So, sa akin walang connect na nangyari. Kasi, buraot sila dyan. So, hindi ganun kabait yung amo ko. Pero hindi sila ganun kasalbahe. So, sign yan na mabait yung amo mo pag pinakonek ka nila sa wifi nila. And, at least, pero ingat din kayo sa pagpapakonek kasi yung ibang amo is alam nila yung mga technique dyan, and nalalaman nila kung ano yung mga pinagsisearch nyo, ganyan. Kaya ingat din minsan. And aside na mabait yung amo mo, kung pagdating mo pa lang is bibigyan ka na niya ng mga gamit, shampoo, toothbrush, toothpaste, ganyan. Yan, mabait yung amo mo. Sa akin walang ganyan. Tinanong niya lang ako, may shampoo kang dala? Sabi ko meron. Kasi yung shampoo niya nga dyan minsan sa kwarto niya, sa liguan nila. Minsan nga wala nga shampoo nga ng bata yung sinashampoo niya minsan kasi nauubusan. So mga ganong bagay, hindi lahat ng amo is perfecto. Pero as long as hindi ka sinasaktan, pinapakain ka naman and hindi stress. Hindi ako stress ngayong araw, hindi ako pagod na pagod kasi wala. Pala ngayon yung humid, alam mo yun, yung mga dingding is nagpawisan, and then so hindi ako masyadong nagtrabaho. Alauna pa lang natapos na ako, hindi ko alam anong gagawin ko kasi may 1 oras pa ako bago matulog sa tanghali. So naggawa mo lang muna ako, and pagkatapos noon natulog ako dito. Pagising ko, wala na naman akong ginawa. So, umalis siya. Nagsabi siya sa akin kung ano lulutuin. Yung lulutuin is napakasimple. Noodles lang, nilagyan ng manok. Ayan. So, babalik siya. Alas 7 na ng gabi. Umalis siya. Alas 3 ng hapon. So, anong gagawin ko? Wala na akong gagawin. So, ang ginawa ko is nagtupi ako ng mga damit ng bata, natapos ko siya agad. Puro dutot na lang ako sa cellphone. So,
yung amo ko, pagka ganyan, walang problema sa kanya. Pag uwi niya is wala, hindi ka makakarinig or nakasimangot siya. And basta ihanda mo lang yung pagkain na hapunan nila and okay na yun sa kanya. Nga pala, wala pala yung amo kong lalaki dito, nagtrabaho siya sa Singapore. So kaming tatlo lang dito na iwan. Sa Biyernes pa yung balik and umalis siya Linggo. Kaya maaga ako parating nakakapagpahinga ngayon kasi wala ko masyadong hanas. And yung amo kong babae, focus siya sa bata, pakainin. Dapat alas 9 pasok na sila sa loob ng kwarto, kaya dapat tapos na din ako. And then malalaman mo na mabait yung amo mo kapag pagkagising sa umaga is parati siyang nag-greet sa'yo. Ayan. Basta yan yung mga dahilan. Kasi ako kahit papano nag-greet yung amo ko and hindi yan siya nakasigaw. Hindi pa niya ako nakasigaw talaga. So, bihirang-bihira yan siya na magalit. And pag nagalit yan siya, hindi niya pinapaalam sa akin. Pinaka nagalit talaga siya sa lahat. Naubos na yung pasensya niya. Yung malilate na kami sa school, sa bus, and then yung bata is nag-iinarte, and nung time na yun pinapabihis niya na sa akin yung bata, and yung bata is ayaw, gustong kumain. So binigyan ko ngayon ng pagkain. Paglabas niya nagulat siya kung bakit kumakain yung bata. Sabi ko nang hingi, tas nagalit siya pero hindi siya nagsalita. Sabi niya lang ganun, and then pinagalitan niya yung bata, and pagkatapos nun lumabas siya ng pinto, sinarado niya yung pinto, nandun siya sa labas. And then nung naramdaman niya na hindi pa kami lumabas ng bata, bumalik uli siya and tinignan niya kami kung ano yung ginawa namin. So minutes lang, mga 5 minutes, okay na siya, matino na siya uli. So ganun lang yung amo ko, kaya kahit papano thankful pa din ako and hindi ako stress dito. Yung trabaho ko nga, grabe, nakikita ko yung trabaho ng ibang katulong, yung parang naunat-unat na yung katawan nila sa pagtatrabaho, samantalang sa akin dito napakasimple lang ng trabaho ko, napaka-ing-ing ko lang talaga. Alam mo, ayos lang ako ng kwarto nila, ng bedsheet nila, inaabot na ako dyan ng 1.5 oras, diba? Ang galing ko talaga. Pasalamat na lang talaga ako, yung amo ko is hindi talaga na amo. So ayun lang guys, pray lang kayo na sana mabait yung amo mo. Hindi naman perfecto lahat ng amo, pero try your best din na ipakita sa kanila, and kapag mali, wag itolerate, okay? Katulad ng iba na tinotolerate nila yung mga mali, kaya kahit day off nila is pinagtatrabaho sila, pinapamasahe pa sila 1:00, 2:00 na matutulog kahit day off, kasi sinanay nila. Dapat hindi nyo sinasana yung amo nyo na binibaby nyo kahit day off nyo. Okay lang yung magtrabaho ka ng napakaliit, pero wag yung talagang masasanay, kasi mga yan. Ako dito nagtatrabaho ako kusa, magpalit lang ako ng tubig, and yun lang. Yung isa na nag-post is aalis siya, saktong gigising yung mga amo niya is 9:00 ng umaga, so paglulutuin pa siya, kaya hindi siya makakaalis agad. And then dapat 6:00 is makauwi na siya, and pagkatapos nun magpapamasahe pa sa kanya yung amo niya, dalawa, mag-asawa matanda, 11:00 hanggang 1:00. Nakadepende sa amo kung anong oras siya papatulugin. Pag sinabi ngayon 12:00 ka matulog, ngayon 1:00 ka matulog. So ganun sila. At least ako guys, anytime, basta tapos na yung trabaho ko, pwede na akong magligo and pumasok sa kwarto. Ganun yung rule dito sa bahay. Basta tapos ka na sa trabaho mo, kahit dyan, matulog ka na. Basta hindi pwede na nakatunganga ka lang sa labas, wala ka namang gagawin. So ayun lang guys, thank you for watching. Bye bye, I love you all.